atong padayonon mahigala kining maong pagbasa mahigala sa pinanumpaan nga pamahayag. Yes, go ahead, Danims. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Okay, freeze. Okay. So, kini mahigala, freeze, has. Dili pa tamo rin ni Curly, ha? Niining maong pamahayag ni Diskaya, muna itong giingon, basit og ang sacrificial lamb ini kanay mga district engineers, angay lang pod. Kaya nakakwarta mga sila. Kini mga contractors, pero karon niya ni gawas na hinahinay nga kining mambabatas because kinsa man kining corruption mahigala kinsa may unang-una gyud kung atong tan-awon ang cost didto na sa insertion sa budget. Kining 2025 nga budget mahigala kinsa may responsible sa pag-insert ani kato sa saldi ko. Ipatawag nila mga higala tong small committee. Kay katong nag-insert mahigala sa mga budgets, diha man mga higala ang problema ron. Sumana kong ingon og ato mga higalang ma-pin down ang mga district engineers, okay lang. Kay total, dawat sila ka ng mga contractors, pero ang mga dagko, mga kagalaan, ay kung inabasin niya hinoon og magkataw-katawa lang ito mahigalang mga dagkong buaya, ang gagmay ray madakpan. Basin og katura mga higalang ang haw ray madakpan kay, di gani katuntiki ray madakpan. Ang buaya di, mauro ba na sa mga pamilya ha? O atong tanawon mahigala sa zoology. Mga reptiles man na. Tanawag ko ng purma ng buaya o kanang purma mahigala ng how. Mauro na sa purma ha, basi nagkadakop mahigala o katong hawra. Kaila ba kag hawra? Kanang how ba nga kwan? Kanang mga toko, mga tiki mo na. Mga kwan na sila mahigala, mga reptiles na sila. Unya ang buaya mahigala kidadakan dili madakpa. Lagi tala ni katawa mga sugid tigbiminaw. Sige, proceed kasama ang names. Karan, kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalangan na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ang bana. Kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po.
16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas Ayay. of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Okay, fresh dong. Ato tiwason unya to taon ha. Ayay na apil man sik ngano unsa man ni si Kuan day Calatrava ngano sikat man kay ni. Unsa ni kami na kailan niya day? Si Kuan Terence Calatrava. Mauni mahigala ang former Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, UPAV. Ang asawa ni ining Terence Calatrava maoy igsuon sa asawa ni Martin. Mao ba Martin Romualdez?
ang asawa ni Terence igsuon sa asawa ni Martin sa kuan. Ang mga taga konsolasyon, tagaliluan din eh. Ang surtihon sang tagaliluan din, no? Good morning atong Terence Calatrava, ha? Kay medyo daghamay na kaila nimo Terence. Pag ingon nga na-mention ang nga ni Terence Calatrava ko kailaan eh. Doon ay nag-ingon nga suod ko nun sila ni kuan. Martin Romaldes. Amigo man sa kuno ni sa anak atong kuan. Former kuan dire. Naglingkod sa Kapitol. Ikaw ako kaila ning Terence Calatrava. Naghamay nag-chat na ko. Terence Calatrava ba? Na-appeal. Okay sa man Terence Calatrava. Sos ang UPAB day, Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Nya suod ko nun ni adtong kuan, diri sa kinanian. Diri sa may Kapitol. Ato naglingkod sa una. Ato ni tagag pagtagad mahigala. Pero igsuon di ay ni ang iyang asawa igsuon sa asawa Martin Romaldes. Mao di ay. So kay mo naman tigmotor-motor man kuno day. Motor-motor man sa man niya mga kalihukan sikat man. Pero ako kuanan niya. Muna nangutan ako kinsa man ni si Terence Calatrava. Medyo sikat-sikat siya. Daghan na nag-chat ako. Labay na appeal si Terence Calatrava. Mo ba? Sige atong tiwason nigba kuan ning affidavit ni Curly. Unya taod lang mga sukin tigpaminaw. Unya taod sa man mo na ang kuan. Asa na day? Okay. So unya na taod lang ato tagag pagtagad mahigala daghanag mga info na to aning kuan na mga info nga to nakuha mga sukin tigpaminaw. Ato ni hisgutan kining sa panghitabo sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya naabot sa dito mahigala sa kinini ang sa Senado nga dunay mga panghitabo kagahapon porbida grabiha paspasas mga panghitabo tungod mga higala ining flood control. Naagi mga anods bahay ni kadugayan. Lagi talaga kito katawa mahigala